Mga kahunta, kasama ko ngayon si Tommy Blanco, isa sa mga promising na artist dito sa bayan ng Imaan. Si Tommy Blanco ay isang Batanggenyong visual artist at kabataang leader. Siya ang tagapagtatag at kasalukuyang pangulo ng Project Barako, isang organisasyong gumagamit ng sining bilang paraan upang isulong ang advokasya sa pagpreserba at pagpapalaganap ng mayamang kasaysayan at pamanang kultura. Ipinanganak at lumaki si Tommy sa poblasyon Ibaan, Batangas. Siya ang pangatlo sa 5 magkakapatid. Sa kasalukuyan, siya ay isang graduating student ng kursong Bachiller ng Pampublikong Pamamahala sa Batangas State University. Okay, Tommy, batiin mo naman yung mga kahunta natin. So magandang araw sa inyong lahat na tagapanood at nawa ay panoorin nyo hanggang dulo ang aming huntahan ni Sir Manlito. Sulit. At mag-subscribe, like, and comment kayo sa kanyang YouTube channel. Ayan, salamat Tommy. Mula nung bata ka, interesado ka na talaga na magpinta. Yun po talaga ay hilig ko na nagdo-drawing, nagpipinta. Actually, drawing lang dahil hindi ko pa na-explore yung ibang medium. Pero nakita ko sa sarili ko na baka ito na ang gagawin ko sa hinaharap, sa picture self. Pero hindi lang po yun ang naging pangarap ko nung bata. May mga iba pa akong pangarap din. Ano yun? Isa na po dyan yung parang gusto ko magsundalo. Sundalo dahil nakita ko sa mga pananamit, sa gupit ng buhok, paglalakad. Kaya Parang pala, gusto ko maging sundalo. Kaya pala ganyan ang... Siguro ho. Hanggang kailan mo ginusto yung pagsusundalo? Hindi din ho nagtagal. Siguro high school, nag-iba na agad ang aking gustong tahakin. Natatandaan mo, gaano ka bata ka nagsimulang gumuhit? Elementary, mga grade 1. Grade 1. Dahil nakikita ko yung notebook ko, parang yung likod ng notebook ko, imbis na mga notes, mas makapal pa yung drawing. Mga Sangoku, mga iba't ibang mga cartoons, mga anime. cartoons. Anime, patok na nun eh, ano? So doon ka nag-umpisa. Doon ko nag-umpisa sa mga pagdadraw. Paano ka tumulay patungo doon sa mas, ibig sabihin, mas seryosong art form? Kung matatawag na gano'n. Ano? Kasi mula anime, hindi ko mas sinasabing hindi seryosong art form yung anime. Pero ibig sabihin, ibang art form yon. Yung patungo sa, anong tawag dyan sa ginagawa nyo ngayon? Ibang style po, meron kaming ginagawang realism, may mga konting chibi style, Ghibli. So, nung nag-transition, hindi siya parang transition para sa akin, parang nag-explore ako ng ibang style. High school din po ako nung parang nakikita ko na uso na ng Facebook eh. Nakikita ko may grupo na po nun, na may community of artists na sa Facebook. Nakikita ko yung mga gawa nila na gusto ko din i-try. So, uso na din yung YouTube tutorial. So, babago pa yung nauso nun about paano mag-drawing ng realistic na mukha. So, nag-explore ako dun sa style na yun at nagpatuloy. So, from anime, nag-iba na yung gusto kong style sa pag-draw. Between realism and supra-realism, anong opinion mo doon sa supra-realism? Being mas preferred mo yung realism? Habang tumatagal po ako dito sa mundo ng arts, mas na-appreciate po, actually namin yung hindi na realism eh. Kagaya po ni Pablo Picasso, isang sikat na artist. Nung siya nag-start as a teenager, nagpipinta, puro realism. Pero habang siya patanda ng patanda, nag-iiba yung art form, nag-iiba yung art style niya hanggang sa natuklasan niya yung sarili niyang art style na cubism. So, hindi, para makapag-isip ng malalim ang isang tao, pag tumitingin sa arts, hindi mo na kailangan ipakita kung ano talaga yun. Kasi, yung pinaka-exact na feature ng isang subject, mas lumalalim yung pagtingin natin sa art kung hindi mo agad makikita kung ano yung nilalaman, yung pinaka-konteksto ng subject niya. So sa amin, ganoon din. Parang, para saan pa na magre-realism tayo, meron naman tayo mga, yung super realist, meron naman tayo mga photography na. Kasi so, parang photography na yun eh. Yun, gusto ko namin palabasin sa pinaka-purpose namin sa art para makapag-isip yung tao.
makapag-reflect siya kung ano ba yung kanyang pagtingin sa particular art na yun kasi subjective naman po ang art. So, iba't iba tayo ng pagtingin. Depende sa inyo, sa ating karanasan, depende sa ating pangarap, depende sa ating paano natin siya titingnan. Yung paglikha mo na sining, ano yan, mostly personal o may may ideology din behind it? Actually, mostly siya, for community, for country. Kasi yung advokasya namin sa Project Barako ay pagsulong at pagpreserba ng local history at saka cultural heritage. So, pangkaraniwang mga subject namin na pinipinta ay tumutukoy sa pangyayaring kasaysayan, pamanang kultura ng ating bayan dito sa ating local, dito sa Ibaan. Naggagawa kami ng mga visual representation na kung ano ba yung nangyari noon at aming in-exhibit, pinapakita sa mga kabataan. Imbes na i-imagine lang nila yung mga kinikwento ng matatanda, bigyan natin sila ng visual na para mas makita nila kung ano ba yung noon. Anong pinagbabasehan nyo nung visual? Gaya nung nakikita ko doon sa inyong Facebook page, yung mga painting doon na may kinalaman sa history natin, anong basehan nyo nung visual na yun? Given na, halimbawa, ang subject nyo, Ibaan, wala naman tayo masyadong historical material na pwedeng pagbasehan ng mga painting. So, anong basehan nyo habang ipinipinta nyo yun? So, magandang tanong. Na-mention nyo nga po na wala masyadong historical basis na laganap dito sa Ibaan. So, actually, meron naman ng kaunti na tinatawag na historical data na published sa National Library na sinaliksik po namin sa Project Barako na history natin from pananakop ng Spain at ilan sa pananakop ng Amerikano. So, dun po yung historical data, sinulat din ng ni Miguel Mercado. Yan talaga yung pangarap mo sa Pulbata. Hindi yan nagbago. Hindi po nagbago. Consistent. About sa arts. Hindi man traditional, basta anything about creatives or creativity. Yan ang pangarap mo ng bata. Pero ano yung dulo na natatanaw mo dun sa pangarap mo? Isang pintor po na nagpipinta. Actually, nung bata pa, light pa yung picture na nakikita niya. Pero sa perspective ko as bata, talagang nagpipinta para sa ibang tao, para sa community. Yan po yung nakikita ko ngayon. Okay. Kung may papasok sa isip mo ng mga artists, Filipino artists, yung nakikita mo na parang magiging ikaw? Siguro si Fernando Amorsolo, hindi dahil doon sa kanyang style na pagkikita, kundi doon sa ano yung pinapakita niya sa kanyang mga upa. Yun po pinapakita niya doon, yung mga scene ng Pilipinas. Yung landscape ng Pilipinas, yung ginagawa natin, yung sa bukid, yun po usual na pinipin na subject niya sa kanyang mga pinta. Tama ng araw sa Pilipinas. Yun, ganun po. Anong kulay. Pinapakita niya yung pagka-Pilipino natin. Yung local color. So, Fernando Amorsolo. So, nakikita mo sarili mo na maging isang national artist sa hinahanap. Kung ako po yung ngayon tatanungin, hindi po eh. So, ang nakikita mo lang ay yung isang pintor na aktibong lumilikha ng sining. Opo, isang pintor na lumilikha ng sining para sa organisasyon. So, ang goal ko po talaga ngayon, kung ngayon ako tatanungin, na may kinalaman sa arts, ay mag-mobilize ng iba pang mga artists. Mag-inspire ng iba pang mga artists na sila naman yung gagawa as many as possible. Na sila yung gagawa at magsusulong ng advocacy at sinimulan na. Na hindi lang siguro dito sa iba, hindi mga kabataang artist sa ibang lugar, na isurong din nila, ipakilala din nila yung kanilang kultura at kasaysayan sa kanilang lugar. Okay, so yan ay sining bilang advokasya. Halimbawa naman kung sining bilang profesyon. Bilang profesyon. Bilang profesyon, hindi lang po traditional arts yung nakikita ko sa sarili ko. Kung gagamit ako ng sining bilang profesyon, meron po tayong iba't ibang profesyon na nagpapakita din ng sining, pero hindi lang yung mismo traditional arts kagaya ng creative. Pero yung pong kagaya po ng mga digital creatives na uso po ngayon, nagpapakita ng creativity, na nakakatulong din sa tao, sa business, sa malawak na market. So, malinaw din na nakikita mo yung opportunities dyan sa larangang yan na sining na available ngayon sa panahon ito.
May nakikita ka pang hadlang? Hadlang na siguro po yung panahon na lang po naging kasi Paano hadlang ang pala? dahil tayo po may mga iba't iba tayong PPE, magkakaiba tayo ng direksyon. Kumbaga kung sa ikakatulad natin siya sa pagpunta sa isang lugar, meron na tayong pinned location. At meron na tayong mapa na sumisimbolo sa ating mga goals sa buhay. Goals na specific goals. Ngayon, titingnan natin yung goals natin para tinitingin tayo sa mapa. Paano tayo makakapunta doon? Meron tayong iba't ibang opsyon kung paano tayo makakapunta doon. Maaaring lakad, nakasakay sa isang sakyan, at may iba't ibang ruta. May shortcut, may long cut. So nasa sa atin na po yun kung paano tayo makapunta doon sa specific na location. So yun yung So, ang common denominator din doon na isa ay yung oras ng paglalakbay. So, hindi siya instant sa iba. Kung ba naman gusto instant na makapunta doon sa lugar na gusto nilang punta. So, yung panahon ko, it takes time para makapunta ka doon sa gusto mong punta. O yun lang ang nakikita mo hadlang. Ba, financial, wala. At siguro kung mayroon man mabigat na hadlang ay yung sarili natin. Pero yung external, kasi kaya natin labanan ng external. Nakakahanga yung kung paano i-define ni Tommy yung kanyang pangarap. Talagang parang alam na alam niya yung hipo dito. Alam na alam niya yung hugis. Parang hindi na niya mabibitawan yung pangarap niya. Ano ba ang essence ng pagsusundan mo? Parang pagkatanggol, gamit ang armas. Pagkatanggol sa bayan. Sa akin yung dito sa ginagawa ko, may pinagtatanggol din naman akong aspect ng bayan. Maaaring kultura, maaaring kasaysayan. Pero hindi ako gumagamit ng armas. So paano nakamit mo pa rin yung Parang makarepect niya. Oo, parang kawal ka pa rin. Kawal ng sini. Kung meron kang isang mahika na pwede gamitin na sa isang iglap ay babago sa barangay mo, ano yung una mong aayusin dito sa poblasyon? Palitin muna natin ang konsepto. Poblasyon muna. Kung may magic ako na isang tap mo lang magbabago na lahat. Yun yung involvement ng kabataan sa aming barangay. Kumbaga, tsaka yung partnership yung namumuno at saka yung mga kabataan na nakatira doon sa barangay namin. Sana magkaroon ng harmonious, mas harmonious na relationship. Magkaroon tayo ng parang youth center na hindi lamang papasigdahin ng pang sports, pang singing, iba't ibang talento at kakayahan. Sana ay masanay, makapagawa ng mga pagsasan para mas ma-enhance yung kanilang nalaban ng talento at kakayahan. Yung hindi nakapokus lang Sa akin kasi, paligan. yun. Parang idagdag na lang din yung ibang. Hindi naman natin sinasabi na alisin ang sports. Mahalaga naman yun dahil kasama rin yun sa aspekto ng human development, yung physical fitness. Yun lang po ang aking sagot dahil medyo naka-angkla pa rin sa mga kabataan. So, ibig sabihin, napupunan mo na medyo limited ang participation ng mga kabataan dito sa poblasyon. Opo, limited. Kahit naman anong engage siya, kahit naman anong i-implement ng ating nakaupong kabataang leader sa barangay, kung hindi naman siya papansinin, hindi naman nag-i-engage ang ibang kabataan, ay wala din nangyayari. So yun nga, para maganda dyan ay yung active participation ay mag-implement ng mga programs at project na patungkol sa kabataan. Kung may kinaiingitan ka sa Pilipinas, sino yun? Siguro sa hindi kiniingitan yung parang hinahangaan na yung maraming tao, maraming personalidad sa Pilipinas na ang gusto ko din yung ginagawa, kagaya nung ginagawa nila, yung kanilang profesyon, yung career, na gusto nila. Halimbawa sino? Kahit isa lang. Sina Sir Harry Severino. So, kasi nung nakausap ko sila nakaraan, yun yung gusto nila, maswerte daw siya na nagagawa niya yung bagay na gusto niya at the same time yun yung kanyang trabaho. So nagkatrabaho siya at ginagawa niya yung interest. Sa palagay mo ay kung may dapat baguhin sa ugali ng Pinoy, ano yun? Para tuluyang umunlad na tayo. Siguro yung pagiging tamad. Pansin mo yung pagiging tamad. Siguro mula noon ay hindi naman siguro tamad ang Pinoy. Masipag ng Pinoy. Pero may mga kolonyal
na pag-ugali ang minana natin sa mananakop, kagaya ng Kastila. So, yun lang napansin ko na medyo may pagkakaiba ng ibang lahi sa ngayon, sa gobyerno ng Pilipino, particular na dun sa Kasipagan. Pero kung ma-realize lang ng Pinoy na marami silang potensyal, na pwede pala nilang gamitin ang kanilang kakayahan, ang kanilang sipag, at kanilang talento para mapaunlad ang sarili at pambalya, mas magiging maganda yun. Kasi hindi pa masyado nilang na bibigay yung kanilang 100% na sipag at tsaga para makamit ang kanilang tagumpay na pansarili at tagumpay para sa bayan. Ano yung particular na bagay na tinatatabaran ng karaniwang Pinoy? Hindi ko sure kung talagang tama ba ang term ng pagiging tamad o pagiging takot. Takot na kasi minsan iniisip nila na inferior sila sa bagay, sila dahil na hindi nila nare-realize na sila pala talaga yung magaling dun sa bagay na. So takot lang silang sumugal, takot silang mag-take ng risk para ipakita yung 100% na siguro dahil yung hindi ko sure kung tinatamad silang ipakita yun o natatakot lang sila na ipakita yun sa mundo. Kasi ang skills at talent ng Pinoy ay alam naman natin na world class. Na kaya natin kahita hindi lang dito sa ating bayan, hindi lang dito sa ating bansa, kundi sa buong. Napapansin ko na isang tinatamaran ng mga Pinoy. Yung to go deeper, ayaw nilang masyadong magiging seryoso. Diba, may isang usapin, may isang issue, na kailangan hanapan ng solusyon. Ayaw nila ng mas malalim na usapan para ko. Marami silang rant na pang-politika. Ikaw, pang-politika. Marami silang rant pang-politika. Pero yung pag-uusapang i-address mo na, sinisimulan kasi sa sarili. Meron ka problemang pang-politika na pang-bansa din na nakakapekto sa bansa. Simulan natin sa ating sarili. Pero doon pa lang, tinatamad na tayong simulan sa atin. Kakaroon na pagkakataon ng Pilipino na mag-aral, magsaliksik pa ng mas malalim, mas makakapili ng tao. Paano ka naapektuhan ng mga problema ng bansa? Actually, pag sinabing problema kasi parang may negative na effects yan sa kahit anong bagay. Lalo na sa pagkamit mo ng isang pangarap. Pero maaari din siyang maging isang motivasyon. Kasi from the very first place, may problema na kailangan solusyonan. Na yun din ang nagiging motivasyon mo para nga magawa ng magawa. Magpatuloy sa iyo. Ang problema, particular, for example, sa ginagawa namin sa Kabi Parang, problema, isa sa problema ng bansa ay ang pagkalimot sa kasaysayan. So in this pagkalimot sa kasaysayan, sa ating pinagmulan, so in-address namin siya sa pamamagitan ng sine. So yung problema na yun, imbes na maging balakid, ay directly na-address namin Project Barako sa pamamagitan ng kanilang opera. Kung ikaw ang presidente sa araw na ito, anong batas o patakaran ng ipatutupad mo agad? Yun. Magandang tanong. Bali, kung ako yung magiging presidente sa araw na ito. Ikaw na ang Ako presidente ng araw na ito. Gagamitin ko nga yung influensya para sa mga mababatas na ipatupad ang isang batas kagaya ng anti-corruption and transparency and accountability sa mga government officials, hindi, sa public officials. So, although meron tayong batas na patungkol dyan, pero pagpapatibayan pa natin. So, sa pamagitan halimbawa ng pag-open digitally, publicly ng mga SALN. So, kailangan, mas maganda siguro kung real-time nakikita ng mamamayan ano ba yung SALN ng mga public officials. Pagpapabilis ng mga kasong pang-corrupt. So, sa ngayon kasi parang ang tagal i-proseso, ang tagal umusad yung mga kaso ng corruption sa Pilipinas. So, yung fast track na corruption court. Accountability, transparency. So, doon lang niikot yung mga gusto kong ma-implement sa accountability. Yan talaga number one ang problema ng Pilipinas, yung corruption. Corruption. So, dito nag-i-start ang iba pa mga problema. Kasi kung isipin mo kung walang corruption, yung kondo, mas marami tayong mapagtatagyan. Mas matutulungan natin yung mga aspeto. Kaya tama ka dyan.
Anong mensahe mo sa mga tao nagsasabing wala ng pag-asa ang Pilipinas? Laging may liwanag sa langit. Laging may liwanag sa dulo. So kung ngayon naiisip nyo na maaaring nasa rough road pa tayo ngayon sa aspeto ng edukasyon, pangkalusugan, o sa anumang sa pagkabuhayan, darating din ang panahon na makikita natin ating bansa sagana at malayo sa ating nakikita ngayon. Yung grupo nyo, yung Project Barako, balikan natin please again, ay nakapokus sa pagpapalaganap ng kamalay ng pagkasaysayan. Sa grupo nyo ba ay na-explore nyo rin yung decolonization? Kagaya po ng Kasi ang isang nakikita kong problema sa nating mga Pilipino ay hindi pa nahuhusto yung ating decolonization process. Actually ay nakahulagpos na tayo sa kolonisasyon, pero napakadali pa rin nating mapapasok sa neo-kolonisasyon. Yan. Kung tuluyan sanang ma-decolonize ang bansa, mas ma-assert natin ang ating Filipino identity, at yung ating potential ay mas maibubuhos natin. Kaya siguro, ito yung nakikita kong isang aspekto ng pag-unlad ng ating mga karating bansang Asyano dahil sa pag-assert nila ng kanilang identity. At yung paghulagpos naman nila sa neo-colonialism, yung pag-reject nila doon. Kaso ang mga Pinoy, hindi nire-reject yung neo-colonialism. So, in-explore nyo rin ba sa grupo nyo yung decolonization process? So, sa grupo po namin, although naniniwala naman kami na complex talaga kung isipin ganyan, lalo na naka-ugat na yan sa ating kultura. Kung ano yung mga... O kaya kami nagsasabi ng iba na broken culture tayo, yan, dahil din doon. Pero yun, ina-explore pa rin namin yung iba pang paraan para matutukan at mabigyan ng pansin yung decolonization. So, actually, pag-usapang identidad, kagaya ng mga, ito, for example lang, meron tayong national rating system, kagaya ng baybayin. Kung mapapansin ko, ang karating bansa na, dito sa ASEAN, ng bansa, may mga sarili-sarili silang pangsulat. So actually meron din tayo yung baybayin na tinatawag, na yun po, ito for example, ay namin ding binubuhay sa pamagitan din ng sea. So maganda ito dahil nagkakaroon tayo ng kahit man lang sa panulat, nakikita natin na meron pala tayong kakaiba. Meron tayong sarili nating panulat. At hindi lamang po yan. Bukod sa panulat, alam ko meron pa tayong iba't ibang bagay na sa atin lang na pwede natin ipakita sa ating bansa at sa ibang bansa. Ewan ko kung buhay pa yung grupong yon na naglabas sila ng Abacadang Desaleo. Yun ay, pero ang gamit nila yung baybayin. Ngayon, pinumpleto na nila. Yung, di ka limitado lang yung original na baybayin, yung mga characters at strokes na gagamitin mo. Yung ginawa nila sa Abacadang Desaleo, pinumpleto na nila. Pero hindi ko alam kung nag-exist pa yung grupo hanggang ngayon. Actually, nagkaroon nga, bumili pa nga ako nung kopya ng libro nila. Nandun kung paano yung sulat. At nung panahon yun nga, ini-imagine ko na, naglalakot ako sa Quiapo o sa Recto, na makikita mo yung mga signboard, yung mga neon lights, mga baybayin ng ano. Ang ganda sana ng tingnan, ano? Pero meron mga pinapasang ordinance o batas patungkol nga diyan. Pero yun, ang dekorasyon para sa akin. Kasi pwede naman magsimula na halimbawa, baybayin, tapos yung Romanized na ano yun. Hindi naman ganun, mag-umpisa na ganun. Okay. Maganda rin yun na i-isip yun na i-incorporate yun. Subukan nyo manapin yung Abacadang Desaleo kung nag-exist pa. Naalala ko lang. Ano yun, mga painting na malalaki? O, Ano lang po yun, ano yung original lang? 50 by 70 cm. Yun yung original lang. Hindi Ano yung for sale din, yung mga obra yung yun? Hindi po. Mga personal. Kasi namin, pagka-usapang kagaya po yung first exhibit namin kung saan kayo ay nag-ibisita. Yung mga paintings po na yun ay pinag-usapan namin kung element na o hindi. So, mas maganda kung magkakasama sila para mas buo yung
mapakita yung mga kabataan at estudyante. So yun nga, nakapunta na ngayon siya sa isang silid sa may simbahan. Yung tinatawag ngayon ng Restoration Channel. So pagkakasama sila doon yung history na tinake namin from 1800s, yung establishment ng ating bayan hanggang sa late 1940s, late 1950s. So maganda yun, sama-sama. Para nakikita nila, nakikita na yung visual representation ng kanila. Kasi isang Para sa palay ko ang central figure talaga ng anti-colonial history ng Ibaan ay si Mateo Lister. Siya talaga. Kung ma-reconstruct nyo yung kasaysayan na pinapamaloban niya. Kasi alam mo, uminog siya doon sa panahon ng Katipunan. Miyembro siya ng Katipunan. Panahon ng unang Republika ng Pilipinas, isa siyang kapitan yata, hindi ako nagkakamali. Tapos, doon sa digmaan laban sa mga Amerikano, nandun pa rin siya. Siya talaga ang central figure ng ating anti-colonial history. Monumento ng isang figure na nakasakay sa kabayo ay napakaganda ng ni Mateo Lister na siya ang gawa natin ng ilagay ko doon sa park. Nandun siya. Tapos, yung kapatid pa niya, si Lorenzo Ilustre, ang galing din. At siya ilagay sa isang, nandun siya sa encyclopedia Encyclopedia of Philippine Art. Nandun si Lorenzo Ilustre. Ang maganda kung marireconstruct mo doon sa true painting, yung buhay yung exploits ni Mateo Ilustre. Maganda. Ang lang, hindi natin mahahanap kung saan sila nakalipin. si Mateo at saka si Lorenzo Ilustre. Hanggang sa alam ko, ma-identify natin. Hindi po natin alam kung kailan ang kanyang kamatayan. Yun din. Hindi natin alam kung paano i-honor ng formal. Yun nga eh. Ayan, medyo nag-segue tayo doon sa history na yun. Dahil yan naman ang interest. Kung ilalarawan mo ang Pilipinas bilang isang tao, anong itsura niya? No? Yun yung, anong itsura niya sa kasalukuyan? At ano ang gusto mong maging itsura niya sa hinaharap? Kung ako tatanungin, para sa akin ang Pilipinas ay hindi na bata. Hindi din siya matanda sa ngayon. Para siyang nasa 30s. Meron siyang scars. At meron siyang hinihilagang pang ibang posibleng isugat sa kanya. Pilit niyang hinihilagan. Pero minsan ay hindi niya mailagan. So, yung imahe ng babaeng tao, na-imagine ko ang Pilipinas bilang babae. No? Hindi ka tandaan, pero nag-aspire pa rin siya ng isang magandang buhay para sa kanyang sarili. Although meron siyang past experiences na hindi ganda. Pilit siya positibo. Pilit niya itinatayo kanyang sarili para sa kanya mga anak. At ang mga anak niya, Pilipino, na siya rin napakapasaway na nagbibigay din ng stress sa kanya. So, sino yung inaalagaan niya, siya din ang sino pa yung inaalagaan niya, siya din yung nagbibigay ng sakit sa kanya. Napilit niya inuunawa at pilit nang iniintindi. So, nakikita ko siya bilang isang matapang at positibong babae. Siyempre, bilang isang nangangarap na tao, hindi naman siguro kapalaluan ang mag-isip ng pagkakaroon ng legacy. Dahil kung meron ka aspiration for a legacy, may aspiration ka rin for goodness na magawa dito habang ito ay nabubuhay. So kung 50 years from now, anong gusto mong maalala ng mga kababayan mo sa iyo? Simple lang, gusto kong maalala as isang tao na ginamit ang kanyang kakayahan at talento para i-uplift ang community at pagyabungin ang sining at kultura dito sa ating bansa. So yun lang po ang may iyong legacy sa 50 years mo. Anong maliit na bagay ang pwede na natin gawin ngayon? Mas mapalapit yung sitwasyon ng Pilipinas doon sa hinahanap mo o doon sa iyong pangarap. Isang maliit na hakbang na positibo
na hindi mo akalain na may epekto. Pero sa tunay, may epekto talaga. Tamang pagtatapon ng basura. Oh. Pag-iwas sa mga masamang bisyo, pagkain ng gulay, masustansyang pagkain. Ito yung mga araw-araw na lagi natin ginagawa. Pero ito din pala yung maliit na hakbang para makita natin ang pagkain. Diyan nasusunod yung ating decision making. Na kung maganda ang ginagawa mo para sa iyong sarili at sa iyong komunidad. Pag nagsama-sama ng lahat ng yan, bansa natin ang pinapaunlad natin. So, hindi siya instant, pero kung nagtuloy-tuloy, consistent yung ginagawa natin, pinagbubuti natin hindi lang ang ating sarili, kundi ang ating bayan at ating bansa. Buuin mo ang pangusap na ito. Bago ako mamatay, gusto kong makita ang Pilipinas na Nasagana. Sagana sa aspetong hindi lang sa kaunlaran, sa yaman, kundi sa pagkakaisa. Kasi marahil laging may pagkakawatak-watak, lalo na sa filosofiya, sa politika, sa relihiyon. Pero maganda din siguro isipin na kung ang Pilipinas ay sagana sa pagkakaisa, na nagtutulungan, nagtutulong pa rin ang spirit ng bayanihan sa ating bansa. So maganda na nakikita mo ang iyong kababayan sa inaharap na hindi na nila masyadong problema yung bangayan. Hindi na masyadong problema. Although, yung mahalaga pa rin yun yung may contrasting ring sa isang bagay. Pero malimitahan man lang at mas malay pa rin yung desisyon, yung opinion na makakabuti para sa bansa. yung isang aspekto na lang sana yung ating pagkakaisahan, yung pagiging Pilipino. Kahit yun na lang pagiging Pilipino. Oo. Kahit pa iba-iba ang gusto natin, iba-iba ang ating preferensya, iba-iba pero pag tingin natin sa ating mga sarili bilang mga Pilipino, yung nagkakaisa na agad tayo doon. Dahil doon napapasok yung tamang hustisya, social justice. Kung tayo magkakaisa, mas ma-achieve natin. Anong pampalakas loob na maaari mong ibahagi sa ating mga kababayan na tulad mo ay may kanya-kanya rin likiin sa buhay? Lahat po tayo ay may natatagong talento. Lahat po tayo ay may kakayahan na maaaring hindi ko kaya gawin, pero kaya kong gawin. So kung ano man yung kaya mong gawin na yan, na hindi kayang gawin ng iba, pagyamanin mo sa iyong sarili at i-share mo din sa community. So hindi mo siya itatago lang para sa iyong sarili, sa iyong pamilya. Kundi magbigay ka din ng kunting ambag sa komunidad. Kahit napakaliit lang yung bagay niyo, kung lahat tayo may ganong ginagawa, ay napapaunlad natin ang ating bansa. Meron tayong iba't ibang mitiin. Kung gagawin mo yung bagay na doon ka na magaling, doon ka na masaya para sa realization ng iyong minimiti, doon pa lang sa process, masaya ka na. Doon pa lang, reward na yan sa iyong sarili. So, bonus na lang yung resulta sa dulo. Na-realize mo na yung iyong aspiration, yung gusto pangarap. Pero doon sa process, yung sa iyong paglalakbay, habang ginagawa ito, fulfilling na para sa iyo. So, doon pa lang panalo ka. So, yun yung mga bagay na maaari mong gawin ngayon at umpisahan para maging fulfilled ang iyong buhay. Paggawa ng kusang ka magaling, paggawa ng mga bagay na kusang ka masaya. Napapaisip na din ako sa mga ginagawa ko. Parang marami na kami kasing ginagawa. Marami na ginagawa na more on for community. Ano ba talaga ang purpose ng ginagawa namin ito? Nakapagtaka sa Pinoy, parang pag-idealistic ka, negative yun. Parang hindi ka praktikal. Mag-isip ako dun. So kung kaya mo naman i-balance magiging. Kasi masyadong ang buhay tinitingnan ng mga Pinoy, hindi economic sense. Kaya yaman mo kaya. Off topic na ito. Kasi baka may mga masaktan pagka kukuhanin pa yung mga nangangandidato. Hindi naman sila, sa dami naman ng inanak sa kasal at inanak sa binyag ng mga yan. Hindi ka na naman kilala. Hindi nga. Magaling pa yung kapitbahay mo na kilala ka mula pagkabata at
ang concern sa iyo hindi pa kaysa sa kapatid mo. Di ba? May mga ganun tao, hindi nga kukunin hindi niya kukunin dahil hindi pa pera. Pero pag yung politika niya wala na sa scene, Oo. wala yan. Ayun naman sa oras mo lang kasal mo makikita. Hindi mo na makikita yun sa... Ituturing ka lang din ng parte ng politika. Voter ka din. Kasama ka sa listahan lang. Dante ka na nila, buto hindi. Yun yung nangyayari. Pero pagka yung kailangan talaga ng tulong, nakadamay, o Paborito ko yung kanta ni Heather. Ginawa ko na nga siya theme song yung channel, yung Karaniwang Tao. Doon sa lyrics na, pangbukas ay magpatuloy. Hindi tamad yung kanyang character ko. Pero yung, tapos may mga tinetreasure siya, yung di na bale, okay lang sa akin, basta't walang masamang gawain. At ang tanging yaman ay mga kaibigan na kung kailangan ko'y naririyan. Oo. Hanapin mo yung kanta niyo. may pangarap. Yan talagang ano, yan ang the Filipino Pinay. Oh, ito si naman ni ano eh. Ang Pinoy naman eh, masaya naman ang Pinoy sa kanyang simpleng buhay. Umuwi yung ano, yung bayaw ko na sa Canada na sila nakatira. Bale, mas bata yung kaysa kay Mrs. Isipin mo ay, huling uwi nila 6 years ago. Ako yan eh, laki ng tinabago dito, kain tayo ng kain. Ay di ang biro eh. Isipin mo yan, third world country pa ito, kain tayo ng kain. Eh, kung tutusin, ang Pinoy ay masaya sa kanyang simpleng buhay. Ang kailangan lang talaga ay yung may mag-oorganisa ng lahat ng ito. Ay, wala kang nang pwedeng asahan kundi sarili mo lang. Hindi magandang ugali yun. Dahil inaalisan mo ng papel ang gobyerno na kumukuha naman ng tax sa iyo. So, dapat may papel yung gobyerno, dapat matino siya, dapat responsable siya, at malalim ang pananagutan sa iyo. Kung mo na nga lang maghahanap buhay ka, lalabas ka ng bahay. Ang dami pang reklamo dahil may matadaanan ng mabaho, may madumi, may magulo, disorganized. Hindi pa rin po kayo sustainable living. O hindi nawawala yun. Dahil Ako. noon, naririnig lang ko namin. Wala lang. Parang sa idea lang, sa concept lang. Pag Parang nakarapan, nagpunta ko kami sa Kapuso, place ni si Harry. Mas hindi ko lang siya naintindihan kundi mas nararamdaman ko yun. pag may pagkakataon ka, pagka maganda na yung mga talim namin sa likod, Meron. iimbitahan kita ulit para makita mo. Ako, langgap ko na, approaching na ako to old age. Nakikita ko nga yung mga biyanan ko. Ang kanilang gawain, magtanim-tanim. Ba't di pang umpisahan na kayo? Para pagdating sa panahon nila, magaling na ako magtanim. Kaya yan, nagkutay-utay na kami ngayon na magtanim. At yun din ang bubuhay sa isa hinaharap eh. Kasi lahat ng ito, mawawala. May tanong pala ako sa inyo. Anong panahon yun sa pagdating sa sinabing legacy? Mahalaga ko ba ang legacy? Hindi ako masyadong hindi ako fan ng legacy totoo. Kasi hindi mo ina-ambition yan. Yan ay, kasi nga, alam mo, yung mga tao namin sa atin, gaya nila Mateo Ilustre, Walang ganun. hindi nila inisip yan. Doon sa time na nag-struggle sila, wala yung legacy na yan. Tayo na lang naman na nag-ascribe ng legacy sa kanila. Siguro kaya kaya karamihan o Pilipino, hindi lang tao. Naisip nila yung konsepto ng legacy yan dahil nakikita nila yung mga naunang bayani. Pinag-uusapan ito, ano kaya ako. May advantage, may positive din naman sa paghahangat ng para sa community. Pero Motivation. kung yun lang ang magiging Yung drive mo, yun lang. para sa legacy yung parang nag-i-invest. Pag namatay ka, hindi mo naman yan, hindi mo naman maintindihan na Hindi mo na rin alam yan, hindi ka na concerned dito. Personally, ang pananaw ko dyan, ay bumabalik lang tayo sa flow ng universe. Yung sa oneness. Bumabalik lang tayo sa flow din. Kasi spirit na tayo, essence. Kasi pag sinabing spirit, may religious connotation tayo. Pwedeng essence na lang, essence. Ngayon naman ako na kahit yung tao rin yan, may purpose sa Palagay ko, minsan hindi mo alam kung anong epekto noon. Ramdam mo lang na may purpose ka, hindi mo alam kung may impact ka. Kung sino naglagay ng purpose na yun sa dibdib mo,
bahala na siya kung anong impact mo. Kasi baka ano nga palipurong ano. Oo, medyo Talagang sobrang, kuha mo na kayo. tikman mo ng walang asukal. Oo. Hindi bale, okay lang Bara akong sa bara. akin. Ayos, ano? Basta't walang masamang gawain. At ang tanging yaman ay mga kaibigan na kung kailangan ko'y naririyan.